BRC, BRC! BRC TV, be ready for change. A blessed morning, everyone. Welcome to BRC TV, Be Ready for Change, Episode 3. Sa Episode 1 and 2, nalaman natin ang success story ni Bishop Rod. Grabe ang kanyang pinagdaanan. And as what the saying goes, behind the success of a man is a woman. Pero dito sa BRC TV, dadagdagan natin yan. Behind the success of a man is God and a prayerful woman. Ngayon, malalaman natin ang kanilang love story. I'm so excited with this episode and I believe excited na din kayo. We have here with us the power couple, Bishop Rod Cubos and Mrs. Bishop Ruth Cubos. Palakpakan naman natin. Yay! Good morning po, Bishop Rod and Mrs. Bishop. Good morning, Ted. And sundan natin, let's start first and foremost, how this love story began. Gusto nating malaman yan. Paano ba nagsimula? Paano ba kayo nagkita ni Bishop? Nagkita kami during the conference na ginagawa sa namin sa denomination before. It was annual conference, yearly talaga na ginagawa 'yon. Yun. Then Mrs. Bishop nagkita din mo sa conference, sa kuan. Unsa man imong first impression? Di lang ni question ako kay Mrs. Bishop, pero question po ako ni kay Bishop. Unsang first impression niyo sa isa't isa katong pagkakita sa conference? Dagan biya nagtao, ragkuan niya. Unsa pagkakita ay unsa may mga impression nato? Actually, nakadungog naman ko sa iyahang ka-famous, nag-una na sa iyaha. So, nakadungog na ko. But then the first time nga nakita ko siya, ay, tinuod yun di ay. Gwapo gud siya. Pero pinaka nakapastruck ako sa iya kay namagod ko sa hagdanan, and then panaog ko, and then siya nasya sa pasaka unya nag-ayos siya sa iyahang pants niya, he looked up and ko, wow, kuyawa ka inyag mata, murag og eagle's eye. Murag, ganyan ako impression, grabe mo siya mata sa kanang, very sharp and very symmetric expressive. grabe. Makukuha ka sa tingin. Muraging ana. Bishop, how about you? What's your impression kay Mrs. Actually, yung mata kasi niya, nung ini-introduce siya, talagang akala mo yung camera na super click ba? Ganun yung pilik mata niya. Sabi ko, ibang klase mata to Para bang sinamantala yung panahon na makaka-capture ng picture ba? Ko, iba yung mata niya. Pero actually, kilala ko kasi yung mga kasamahan ko dati, yung mga artista. Alam mo, nasa modeling world tayo. Sabi ko, parang si Chinchin Gutierrez to. Chinchin Gutierrez. Si Bishop para sa iyaha, Chinchin Gutierrez. Wow. Ang common is inyong mga eyes. Ikaw ano ka sa eyes ni Bishop? Si Bishop po, ano po sa inyong mga eyes? Kasi ang talaga, yung mata ang nagsasabi ng totoo. Sa mata nakikita. Sa mata nakikita. Kamusta po ang inyong courting stage? We were tasked to mag-share information nga kami mga missionary and we need your support. So supporting mi adtom nag-raise up mi og support. At after adto mi sa Bunawan Church, pioneering church nga dito siya nagpastor for just a few months pa to siya nga time di ay later on nahibalaan ako na. And then pagbalik na ko diri sa Davao City, balik ko sa ako ang ginapuy-an sa Buhangin, kilometer 5. Unya, nalang to'y time nga nagsakay ko og jeep, pauli na po, na ko isang mga giadtuan. Unya, pag-alabay na ko di sa may Claveria, dito nakita na ko, nagsakay ko og jeep na ko sa Francit. Yeah. Ikaw din, pastor, ikaw yun yung tawag doon sa... Dilo, ikaw ang ningon, uy, pastora! Uy, pastora! Ano ko nga, uy, pastor! Pero tapos kay di parang talaga ang jeep. Paglingin ako siya, pastora, sa day ka.
Uy, pastor, nisakay dahil siya sa jeep. O, nga tong tabuan din. So, isesira na mi. So, sa buhangin ko, asa di ka stay, pastor? Sa buhangin ko, dito mi sa parsonage. Unya, so, na siya sa likod, nara siya sa likod, manggod. And ako sa front seat. Pagbaba na ako sa buhangin, I thought, nga, mapadayon lang po siya sa iyang journey. Wala gyud ko'y inkling, no, at that time. Nga, Nagkataon lang naman, nagkasabay. nagkasabay lang, murag ana ra. Pero wala gyud ko'y mga daotang huna-huna ato. Pure pa ka. Wala pa kay malis. So, just, Wala ginaingon, my love, na pinagtagpo at tinadhana. Grabe ganun. Dato, pagkarato, nibaba man gud siya. Kasi So, tinadhana. pagbaba ni mo, Pagbaba na ako. sa buhangin. Oo. Na-shock ba ang tawag? Na-shock po ko kay nibaba po siya. Kasi tinadhana eh. Pero dito na resugod ang... Pagkababa, pareha ba mo ang destination, Bishop? Or Dili, lahi. Bunawan ko, di ba ba ako bunawan man siya. intentionally? Ano ba dahil ang destination? Layo pa kayo. Limbaba ko kay tinadhana eh. Muragi grab na ang opportunity. Mga mga bishops, The moves. Dalawang Bishop. Gihatod ko niya dayon sa parsonage nga where dito ko nagstay temporarily. Shock na pagka-ato Mrs. Bishop nga. Na-shock jud ko tapos palaala pa ko sa iya pag the thing that came into my mind dayon nga katangkad niya, nakahalata kayo nga bubuo. Dayon na ako. Sir, pansin Ko na pansan ang height o napanan na ko dako kayo ko sa kompa dakuan na sa discrepancy sa height. And then there, talk gamay niya. Kaya because it was already, I think, medyo, mga 7 o'clock na sa gabi. Nanadayin sa ako ang, are you free tomorrow? Kay, mubalik ko. Ay, muro, okay, pastor, balik ko. Pinanadayin yung murag tinuod naman siya. Unsa man ni Lord, pinanadayin. Our first, siguro official date, no? Very sweet kay Dunkin Donut. Ginanadayon ko niya nga pastora. So we talk and then ingon siya nga pastora kanang do you have plans? Na ba kay plano nga magminyo? Ana dayon, na pa'y plano magminyo. Kay ana ra ba pastora no kana bang naay mga panahon sa ato ang kinabuhi nga naa di ay ang will sa Lord sa ato ang God's will nimo. Unya kung dili nimo na siya dili daw kuno i-grab nga opportunity baka daw kuno mulabay lang. Ingana na dayon siya kaano. So the day ends nga niingon na pud siya pastora can I invite you tomorrow? Ana dayon the next day dayon asa Di kasi minsan lang kami magkita kasi nasa Cotabato siya. palarga ko. So, yung assignment Cotabato Davao, in those days, mahirap kasi wala tayong mga sasakyan. So, kaya yung time na nandun siya, minamaximize ko. Since the moment Yeah, of course. Running out of time tayo. So, At during that time kasi, 30 years old na ako. Just like what Bishop mentioned ganina nga murag gi-maximize gyud niya ang time no kana mag-meet mo. So in summary Mrs. Bishop gikan sa pag-meet ninyo, pag-meet na mo April 4 during the conference, a week after that, mo dayon to ang jeepney event. And then the next day is Victoria Plaza, our first date. The next day is Paradise. Paradise Island. And then the next day is our first date na mo nga ako ang nagpa-dinner na sa iya because I was about to go back to Cotabato and then gihatod ko niya sa bus station. wow, makakilig kaayo Mrs. Bishop no ang inyong courting stage. But with that short span sa inyong courting stage, unsa po'y kuan Mrs. Bishop confirmation no paano po din confirm si Lord ani nga love story ninyo nga wow, he is the one and she is the one. Let's start siguro kay Bishop. So, naanay word actually. Sa ako ang devotional nakasulat pa. But, ang nakapakuan sa ko, that time nga gihatod na ko siya sa bus, pauli na siya. Sa first meeting
namo na in the span of 1 week. Habang pasaka siya, nakita na ko na ay curly hair nga babae. Kasi siya may curly hair man siya. Pasaka siya sa bus. Giremind ko ni Lord sa ako ang week before or 2 weeks before nga dream nga nakakita kong babae na mauning nga babae ang imong masawa. May na lang gidaay nga nagpa-curly ko ato. Dili. Na-purpose si Lord ato nga nagpa-curly gyud ko ato kay I'm not really kanang dili gid siya curly gid kay akong hair pero ato nga time very curly akong hair. Long ba nga curly ba? Oh, long nga curly. And then within that period of time, mga pila ka weeks, mga 2 weeks man siguro to, nga nanawag pa siya sa ako nanawag siya sa ako dito to check on me and to of course confirm ang relationship duha kay wala magid mi dili magid mi mingon nga officially nga nag uyab no wala gito uyab sa amo so ni kung uli ko diha kay mo vote ko so dito sa pagkita namo dito sakay na pud mi og jeep kay mag-visit mi sa iyahang pag-umangkon nga naa sa ospital sa Lemso. Pagsakay na mo sa jeep, diretso dayon na sa sako og sulti pakita sa iyang planner. Nga niingon siya na pakita niya pagbasa lang niya. Niya na siya sa ko. Pagbasa na ko niingon dito Mary Ruth Balaki. Unya ang kamay kayo kay naay oras 12:05 a.m. So, ang tanong, gi-reveal ni sa imo blog. Mo to iya gisulti. Lord Bishop no niya. Nya iya yung gi-record. Iyang gi-record. Unya gipakita na sa ako wala na speechless na ko. Wala ko katingog. Kasagang. Wala ko kasagang kay ang ano dan Mary Ruth. Ko nga so in my mind ko nga hala magminyo na ko. Ana dayon ko but way back before pamanggod ko. Ninyo jud ko nga dili na ko mag-uyab-uyab. Kung the next person Lord nga imong ialaw nga ma-involve ako ang maka-relationship man ugaling nako. I want him to be the man nga siya nagyud. Kung paminyoon ko nimo, okay kaayo pod. Pero kung di lang po ko nimo paminyoon, okay ra pod kaayo ko Lord nga mag-serve na lang ko sa imo as a single. Pero wala ko kahibalo ato nga time nga sa diha nga day kun ana giday no. When ang mensahe para sa ako ato after that is if you are ready or prepared nga ma-alone ka for the rest of your life, pwede nakatagaan sa Ginoo nga og partner nimo. Rog ana ba nga dili ka nagseeking jud og somebody. So ana lang po ko tumoy ko nga Lord, kung tagaan man ugaling ko nimo ha kanang ano pud kana pong pastor jud Lord ha. Tapos kay kanang pareho gid mi og ano sa ministry. Tapos ko sa iya nga kanang pakapinin na lang pud Lord nga kanang artistahonon. Narapot ko. So wag ta sa artistahonon. So going back to the planner nga akong gipagatas ako. I was speechless. Wala ko katob. But wala ko kasagang. But at the back of my mind, gi-remind nako si Lord. Sa iko nga Lord, napabiya isa ka sign nga kung gusto gipangayo nako sa imo nga gusto nako good man kung major big good to nga sign kay unsa to nga sign never pa ko in my life nga naka-receive og flowers and red roses. Pero bitaw ko gipangayo very specific ko red roses and that person nga mohatag sa ako og red nga roses. Siya na Lord, siya na gyud. So pagbaba na mo dito sa may crossing sa Duterte Street, padulong na mi sa Lemso Hospital. Tingala ko, lakaw lang mi nga wala mi tingog kay simple saba ang na naglakaw mi. Nikalit na siya og balik. Paglingin ako sa iya, ngayon nung ibalik siya, nagpalit siya og flowers. Iha kong gideng pagkuan niya napay putos sa saging masiguro to sa to siya. Gihatag niya diretso sa ako raw and fresh nga 3 ka red roses. Wow. Ang ana. And that confirms. That confirms. No? Hala, nakulbaan ako kay siya na gid ay Lord. And at that night, yung ko nga Lord, pero nga na bang murag ko kanang nagbag-o pa nga random gyud tong ako ang gi-open ko nga whatever Lord ang word ako ma-receive karon sa imuha
So, pag open ako ani, mao ni imong confirmation sa ako. And when I open it, dito dayon ko sa Psalms chapter 16. Then as I read it sa 5 and 6, isa lang gid ka word ang nakapaswak sa ako. You will have a delightful, I will give you a delightful inheritance. Wow. So para sa ako mo na turay ma. With him, I will have a delightful inheritance. Then after that, no, confirmation, wow, kay Bishop no is a confirmation of word and dreams. Ay mo, Mrs. Bishop is confirmation of word and also a sign. Then after that, ato ta sa pagpamalay, kay mo magyun na sunod, kay okay naman ka, na may peace, kay nanay confirmation sa Ginoo. Unsa inyong next step dayon ato? That was May 9. All in all, pag-propose and then confirmation, May 9. May 10, I have to go to Agusan para magbutar lagi. So, moto, gikuyugan ko niya with the purpose and intent sad nga ma-meet na niya akong parents. Meet the parents na for the first time. Pero ang nangyari, wala manggod ang ako ang tatang. Ang ako lang nakita, ang ako ang igsuon. And then he told my siblings nga, May 29, mubalik mi. Nakabalik yun mo on May. And then May 29, nakabalik gyud mi. Kami lang po duha. Wala man gud siya parents atong nga panahon na. Siya lang gyud isa. Nagpalit siya og pansit, kilawon, unya sinubang tiyan sa pork. Moro gito iya mong dala. And then Marilis na itiyan, isda marilis. oh, barilis dahil nga parasok bahonon, ana. And then, moro to, nag-istira dahil mi, ana, siya yan nga tubang. And you received the blessing from your... We received the blessing, and then, with all the, sa ito siya, napay, so tang imong gisultay na kay tatang? Actually, akong gisulti sa direkta, kay ko, tang, pastor ko tang, subot pa sabot, ang notion mo gud pag pastor ka, wa kay kwarta. So, tang pastor ko, pero giignan ko sa Ginoo nga imong anak mo papangasawa sa ako. Pero okay ra pud tang kung di ka musugot, walay problema sa ako. Mo ako gisulti siya. Pero unsa may tubag niya, Bishop? Siya nga, kung giingon ni Lord nga siya imong maasawa, sige. Magpakapin pa ko, padala pa ko baboy. Isa ko ng kababoy iya. Wow! Tingnan na. Gikan atong pagpamalay, Mrs. Bishop, on May 29, you just have 1 month of preparation going to the wedding. Ang date sa inyong wedding is? July 8. July 8. O, di ba? Murag dali ra gyud ay kaayo. So, what are the challenges kay naamang gyud before, during, and after the wedding? Let's have Bishop. Actually, grabe yun nga challenges kay mo ba na nga isa nga nagkaroon og argument tungod kay doon lang sa invitation. Kay Kanig yung isipin mo na invitation nag-meet card? me April 4. Tapos pagka May 29 na malay July 8 di kasal mi. So week before sa kasal dito na ang problema kay invitation batos daghang mga tao gi-invite. Tapos maglalis mi kay di makay ko ganahan gyud og kanang daghang kay mga audience ba kay of course pressure na ko wala gud pukoy kwarta last money na sa ko ipakao to mga tawhana so naglalis mi sa among arguments na mo ni end up nga mi ko di na nato ni dayon kung dili pa ta preparado so ingon na nahitabo but actually si Mrs. Bishop naman ang niya po ng heart nga gusto gyud niya nga i-pacify so she suggested nga mag-covenanta na next time around wala na word ngayon ani nga burang mag-separate something like that. So in ana ang life. Then sa dihang gikasal mi before sa wedding ceremony adunay mga probation kailang nga mga pastors nga nag-pledge. Wow. So ako tong naglibot, nag-drive ko libot kuha ta pati mga soft drinks ana para ibutang dito sa place kay dito ang reception. Then nag-stop lang kog drive sa diha na nga nagmupaso na ko, mag-ilis na ko, kay mismo sa iya, ako pa untay maghatod niya, padulong dito sa church, nga diin dito ang wedding ceremony. So yun anak ka pina-uptake. And of course, ito makita nga, after ana, na wapagid ka ito dahil na ang preparation na sa ground, diya sa Buhangin Free Methodist Church, sa Buhangin,
Then, giulan pa. Then, after na found out na ako, nga naday talk dito sa baba, nga nang hilak na itong nag-prepare sa cakes, kay maminyo na lagi daw siya. Imagine kay na, tungod kay nga naman, ang ilang impression sa ako, dili siya, yung anak ka, positive tungod kay kiniyong sa hiling gwapo ta. Mahimo siyang issue, kay basin daw. Mga pugi problems oh, po siya, yung no? pugi problems yun, basin daw, gwapo manggod siya. Tapos, gikan sa kalibutan, gwapo ang experience sa modeling world. So, posible ni nga paanakan lang, something like that. Pero mo gina akong word sa ilaha, do not judge the book by its cover. So, pass na ako to, dili na ako, wala, no regrets, pero kailangan akong i-prove akong kaugalingon. So, mo na ang realidad, sin nakasal mi. Pagkasal na mo, wala manang kamo mga young people, grabe ang inyong preparation, pressure, wala mo kawalo pressure na ang mga boys. Kaya wala na di ay pundo. Mo nang nahitabo sa amo. Siya wala siya pundo. 700 lang akong nahatag para sa iyang gown. But Last money na to, last 700 money, last money to. Wow. So wala na mi wala na honeymoon kay that was Saturday. So nagto lang mi og hotel. Pagkabuntag ni uli mi dayon the next day kay magwali ko sa Bunawan Church. Ingon ana ka bilis ang panahon. But of course makita nato ang cause and effects ba. Once nga pina-uptick ang kaminyoon tungod imagine ka 3 months lang ang span pagkatapos preparation dayon then wedding ceremony. So naagi gitawag during sa period of adjustment. Nagkaroon gyud siya o nagkaroon gyud og friction always kay lahi ang iyang kultura, lahi akong kultura. Lahi ang iyang upbringing much more sa kuha. And super choleric ba ako? Mao ni ang mahitabo nga didto ang classes. But ang Ginoo gina always pag iyahang will kay part sa shaping na testings and trials. And that time po na ako'y ministry din sa bukid tungod kay nag-involve man ko sa mission. Then I was instructed by the Lord nga moadto sa place nga wala pa gyud na preach ang word. So even though adunay na ay mga away sa balay, padayon jud ko sa akong tawag. Paglarga, before naglarga, na ay classes, pag uli, dito na po. Kaya nga naman, habang you are separated sa inyong sitwasyon, magka-realize pa po mali na ito. Kung nasulti, may natungod sa atong temperament, something like that. Nakita na ko ang beauty tungod kay, like for example, na ako dito, tapos grabe akong gagian din, grabe yung bandido, grabe yung badlungon din eh. So, di rin ako mapahungaw. Muna mahadlok sa akong NPA, pas ka magin akong isugay, musugot naman po ko. Nga naman po, dahil mamatay ko din eh, di namin magkita. Walang ginagawa ba? Para pa-konsensya ba? Pero kita ni mo din nakangker ang area. Why? Kaya determinado ko nga mas i-priority gina ko si Lord. Wow. Kaya kung si Lord ang atong i-priority, siya yun ang take charge sa entire family. Amen. Muni ang realidad. Muni ang beauty kung nag-serve ka sa Ginoo wholeheartedly, nga siya yun ang first and only nimo nga dapat sundon. Dili gyud to siya lalimpod kay biyaan lang gud mi niya og 50 pesos lang. Literally, 50 pesos ang iyang ibilin sa amo. Dili gyud to siya lalim. Nya being a mission mind, di kan gud ko sa missions. So dili gyud open gyud ko daan ana. Kung nga dili ko pwedeng mupugong sa iyahang tawag. Dili ko pwede nga mura ko si asawa ni Job nga mo i-blame nako sa Ginoo kung unsa man ang mga kakulangon kay iyang gikuha akong bana dito para padalaan ang lugar. I'm 100% sure nga nakadungog siya sa Ginoo. So kinahanglan po ang akong 100% sure nga pagsuporta sa iya all the way sa iyahang calling. Last July 8, 2023, you just celebrated your 28 years. Grabe mo, 28 years na of marriage. What do you think, Mrs. Bishop and Bishop, is the key for that 28 years? Actually, even though grabe gid ang mga challenges in life, specifically in marriage, but mo-prevail gid yung pag meron kang fear of the Lord. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hindi ka na pwede mag-isip ng iba. Kasi yun ang gusto ng Lord.
So, yun lang ang ano ko talaga. Pag once na meron kang fear of the Lord, takot ka na magkasala dahil alam mo kung ano yung magiging consequence. Kaya ikaw mismo, nandyan yung magiging, sa sarili mo magiging magkaroon ka ng self-control. Amen. I love that. Fear of the Lord. Mrs. Bishop? Siguro for me is patience and unconditional love. Yun ang giano noon. Then, the very secret pod also, kinahanglan ang unconditional love because before mo good, anak ko nga, dali lang kayo mag-submit. Pag-asawa ka, we are, gisulti ang magitang mag-submita sa atong mga bana. But kung in reality, gyud sa marriage mo, anak gyud ka nga, lisod yun dahil para sa ako, anak ko nga, lisod kayo mag-submit kung walay love. And then, but on the other hand, yung po ka nga, kung love niyo mo ang tao, dali lang ang pag-submit, pero dili dahil gyud ing ana. That unconditional love should be a decision. Murag desisyonan gyud nimo nga i-love nimo ang tao, ang imong husband, no matter what. Because I realized later on no nga kung di lang gid ay gyud ko mo sopak pod sa iyang ginasulti, all is well. And then I realized kung ma-realize na akong ang gituman pa din ako to akong pagbuot no. Dili ni mahimong ani ang mahimo nga resulta. Mo conclude jud ko nga there is always a blessing gyud sa submission. No, first to God and then sa ato ang sa leader gyud diha sa family. I'm really blessed nga si Bishop ang akong nabana. And kailangan ko. Daghan kayong opposition before no sa iya and at that time there was also a struggle. What if? Pero niya na radyo ko nga salamat nga ni-stick ko. Sige, promise sa Ginoo sa ko that I will have a delightful inheritance with my husband. Later on, daghan kay mga challenges, no? But I realized nga he is really a blessing to me. Nagkaroon ko og kanang stability, no? Sa ako ang life, sa ako ang ministry, na tinuod yun ang niyong ka nga diha gyud sa marriage. Diha gyud magkaroon ang babae og stability. Tinuod gyud na siya nga settle down because when I got married, na settle gyud personal life labi na sa ministry niya. Muro magina akong pinaka gyud sa ask gyud sa Ginoo. Lord, gusto mo gyud ko mo-serve sa imo ha. Tagay ko kog tawo nga committed po kayo sa imo 100% diha sa pag-serve sa imo. And the Lord granted that. So yung ko my husband, Bishop Rod, is really a blessing to me. Amen. Nagkakaiyakan na po dito. Pati sa studio lahat, pati ang mga staff namin, nagkakaiyakan na po. Message lang for each other. No, let's, the message for, Bishop, unahon natin si Bishop. Message to Mrs. Of Bishop. course, rest assured, ang akong heart fully committed sa Ginoo. So, always na gina-remind sa Ginoo sa ko, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your spirit. And of course, yung sinasabi ng Lord, yung second greatest commandment, love your neighbors as you love yourself. Walang ibang neighbors eh. Yung wife mo, yung pinakamalapit sa iyo eh. So, hindi makikita na totoo kang mahal mo ang Panginoon pag yung pinakamalapit hindi mo kayang mahalin. Ganun lang talaga. Ang sa akin, ang bottom line ko, si Lord lang talaga. Lord lang. Kung wala akong commitment, personal na revelation kay Lord, wala. Wala yung pamilya, wala lahat. Pero once na fully committed ka sa calling mo, at saka yung pananampalataya mo, at saka yung love mo for the Lord, domino effect yan. Magiging maganda yung takbo. We've been through so much, and grabbing challenges, both in our personal life and even sa ministry. And naapay mga butang nga gina-reveal sa Ginoo sa imuha, my love, no? And rest assured nga I will just be here, no? Nga mo journey sa imuha together with you. Pwede mong kantahin yan. I will be here. Yeah. That's our theme song during sa wedding. When you feel like being quiet,
when you need to speak your mind, I will listen. And I'm sorry, no, kung na may mga panahon nga I prided myself no to others nga I'm a good listener, pero sa dili ko kayo yung anak kayo maminaw sa imo. But siguro, i-recommit na ako kung gulingon that I will be here to listen to whatever your plans, and I will support you all the way. And I will continue to love the Lord first no in my heart, and tungod kay with that I know nga malapta pug ka unconditionally, kay ana pud ka kalab sa Ginoo unconditionally. And salamat sa Ginoo for being the man that you are, and the leader good in the home. You I will say you've done a good job in being the leader of the home, no? And salamat sa Ginoo nga God will continue to use you mightily more, no? Yes, kung unsa pa man ang tawag sa Ginoo sa imong destiny nimo, I am here to journey with you. Yeah, go through the destiny that God has called you, because we are one. No, we are one. Imo kong kaisa sa imo kasing-kasing para sa pag-fulfill sa kapuso, kausa sa kausa nagihatag ni Lord sa ato. That's my message. I love you, my love. Where you go, I go. Where you stay, I'll stay. Where you are I. Your God will be my God, and your people will be my people. Cause I will be here, and we'll be together forever. 'Cause I will be here. BRC TV. Be ready for change.